Alfredo, anong suporta ay binibigay niya sa'yo sa mga panahon na tulad? Ang suporta naman binibigay ni Ralph, syempre, is bukod sa asawa ako. Kasi lahat naman ng project ng national, it's all over the Philippines. Miski yung local government support fund, ito mga namimigay ng bigas, hindi lang yan dito sa Batangas, it's all over the Philippines. Even yung bawat barangay nakikinabang, yung 200,000 ng bawat barangay, it's all over the Philippines. 42,000 din ng mga barangays all over the Philippines ang nakinabang nung anong yun, yung lahat ng barangay, 200,000 each. The 100,000 pupunta sa scholarship, kukuha ng 5 scholars, ito 20,000. Yung sana yung mag-graduate na para graduate yung bata. And the 100, remaining 100 is augmentation para doon sa mga proyekto na meron sila. So madalit salita kung ano ang binibigay ni Ralph sa buong Pilipinas, kasama lang ang Batangas doon. Ngayon, minsan lang ako sa personal ang nakakahingi lang ng tulong sa kanya. More on personal. Pero hindi kami yung po pwede makaisa. That's a national project. Hindi kami... At hindi kasi ang aga pala no, umuulit ka na yung mga tao, no? Yeah. Nakita mo yung message ko kanina? Paano mo kinain ng pamilya yung napakaraming pag-umulit kang ginawa na ibang tao? We were affected also. I mean, hindi po pwedeng hindi ka rin maapektuhan. Pero at the end of the day, pag nag-uusap-usap kami, alam mo, pag hindi ka guilty, wala kang dapat ikatakot eh. Matakot ka pag may tinatago ka. Pero alam, wala. I mean, not for anything. Ngayon, pinipilit siyang kasuhan eh, di ba? Pero lahat dumaan na ang kaso, lumabas pa pangalan ni Ralph. Wala naman eh, dahil wala naman talaga. I mean, we're not being self-righteous here. Pero palagay ko, isang natutunan ko rin kay Ralph. Kaya ako tumagal ng ganito. Awa naman Panginoon Diyos, wala naman akong kaso. Natutunan ko rin ito kay Ralph. If you serve from the heart. And then do some adjustments. Not being self-righteous, but sometimes may a gray area. Natural lang yun. Pero sometimes there is such thing as compromise. Hindi ka naman pwedeng napakagaling mo na tama. Hindi eh. Pero pwede ka rin magsilbi na, yun nga, yung lagi ko sinasabi, I'm no saint, but definitely I am not a devil. At Bibi, kanina na-mention mo dun sa speech mo na isa sa mga nilalabanan mo is fake news. Yeah. Yes. Paano ka pinatatag ng mga fake news na ibinato sa'yo? Kasi pagka fake news, obvious naman, di ba? Yeah. Hindi ba nyo nararanasan? Pagka fake news na kung ano-ano lang ang iniimbento dahil gusto ka lang siraan, ang pinakamabuti dyan is kung ano yung iniiwan mong totoo sa tao. Because sa mga taong maninindigan na, hindi man totoo yan eh. Yun lang yun eh. Pero wala ka ng laban sa social media ngayon. Especially if you have the clout, wala nang takot eh, di ba? Kaya lang, imbis sometimes bigyan mo ng panahon yan, I'd rather focus on my job. Kasi at the end of the day, ito ang maghuhusga sa akin, hindi ang social media. Ang Bibi, nasasaktan ka ba sa mga pang-intriga? Kung baga sa showbiz kasi, intrigahan lang tayo, tarayan, taasa ng kilay. Dito, sa politika, ibang klase ito. Sa intriga, manageable ang show business. Yes. Sa politics, mas mahirap. Kaya lang, mas times 10 ang hirap ngayon because of social media. And I think hindi lang kami ang biktima nito. Marami, pati artista na bibiktima nito. So it's all over, it's not just us. Pero paborito kayo eh. Because, ito na naman ang lumabas dito eh. Okay, alam ko na. Ayan. Pag mabunga ang puno, Ayan, nakakorek ka Ayan. na. Pag mabunga ang puno, binabato. Baka kung saan na naman mga puno yun. Correct. Ate Bibi, I'm sorry. anong nafe-feel mo ngayon na nagkakaroon ng magulang politika ang issue ng corruption hindi pa rin na-resolve, may mga hindi pa rin nakukulong, bilang isang Janice, that's the issue of our national government. Definitely it's not good. But I could see with all the projects, kasi LGU ako local government ako di ba? Ang maganda lang nararamdaman ko ngayon talaga, sa tagal ko na sa pagiging public servant,
Ang pinakamaganda lang nararamdaman ko ngayon is yung collaboration and partnership ng national government sa mga LGUs. Binababa na nila yung programa sa LGUs. Like, bawat bayan makikinabang, ang mga local government support fund, bawat barangay ibinababa na nila. Now, issues like that is, hindi natin pwede i-handle yan. They know better. Kasi hindi naman lahat alam natin eh. Di ba? Atin lang nakikita, napapanood, pero hindi natin alam ang lalim ng issue. And since sila ang may issue, sila ang may responsibilidad dyan para masagot ng tama. Okay. Ate V, sa ilang years niyo po sa politika, na-mention niyo rin kanina na minsan may gray area, mahirap. Yes. Ano po yung proudest moment niyo na may temptation kayong hindi nag-give in? I or- will just give you a perfect example. Nung niregulate ko yung Taal Lake, yung from 14,000 illegal fish cages, na ibaba ko yun down to 6,000 radius allowed by BFAR. Mhm. Kaya naglagay pa ng mga plaka. Kasi legal na ito. 6,000 radius sa shore. Pero yung malapit na doon sa Taal, naging burak na yung aming lake. Mhm. Wala akong choice but to regulate it. So which means tanggalin yung mga illegal. Di ba magtatayo pa nga ng elevator dyan noon. Hinold ko yun. So, ayokong sabihin ang galing-galing, but yung mga ganyan na hindi naman talaga Batanggenyo lahat ang may-ari niyan, mga galing sa ibang bansa. And I told them, meron dapat makinabang sa lake, mga Batanggenyo. So, may mga temptations na dyan. Pero sinabi ko doon sa akin task force na tinayo for Taal Lake, wala dapat tatanggap dyan. Kasi mawawala ng power ang utos ko pag tayo tumanggap. Eh, ang gusto natin, tanggalin lahat yan. So, pag isa sa inyo tumanggap sa task force, babalik sa akin na wala ng power yung ko, huwag niyong gawin yan. Pag may kailangan na lang kayo, lumapit kayo sa akin. Ganun lang kontrata ko. One perfect example. Yun. In relation to that, Gov, yung Taal Circumferential Road, Yes. what's your take on that? Kasi some people are saying it's environmental hazard, pero yung iba naman ay progress siya. Hindi naman. So far nun pa yan yung circumferential na pinaplano, that's going to be very good for local economy ng Batangas. Yung circumferential mismo doon sa Taal. Ang hindi lang po pwede dyan, pagka naglagay na ng mga proyekto na tatamaan na ang marine biodiversity, medyo dyan ako particular. Huwag madadali ang mga, yung hindi pwedeng matayuan. Mga coral. Hindi, yan mga coral, okay yan, hindi, may tawag tayo dyan, yung mga, hindi, like yung ship, hindi po pwede kasi may mga corals doon. Mga term. Anyway, I forgot. So anyway, yung circumferential is pinag-aralan na namin yan. And definitely, it will not affect Taal Lake. It's going to be very helpful sa growth ng local economy. Pero yan, inumpisahan na, may plano na yan eh. Di ba? May plano na yan. It will be very, very good for the province. Actually, the road is nice. Ang laki. Yeah, Maganda. yung, yung Wide. expansion, widening. Utay-utay, hanggang pag may nakita naman tayong depresya, as long as hindi masisira ang aming environment doon. I am an environmentalist. But again, ito na naman tayo, there's such thing as compromise, Mhm. di ba? Halimbawa lang, quarrying. Humihingi yan may mga permit yan, tama ba? May mga permit yan. Pero kung minsan, may mga nagkukwari na ang kapalit niya, dapat magtatanim kayo uli ng puno. At saka pag yung bundok, nakikita niyo naman namumuti na dahil saka, kuminto na kayo. Kaso iba, masyado, no sa akin yun. No. Wala akong pipirma ang permit dyan. Magiging illegal sila. Ate Bino, nagsisimula ka, nakasama kita bilang isang mayor na nagsisimula ka, sinisigaw mo sa taong bayan, tulungan niyo ako, pag-aaralan kung kailangan niyo. After a years, ano na ang natutunan niyo?
after a years, a decade. years. Years, oo. After Years. Ano na ang natutunan ng isang Vilma Santos sa politika? Recitation ito. Ang Miss Universe. Alam mo, sa politika, ang importante lang non-stop learning. Hindi porke kamukha niyan, may mga nagawa ka kahit paano maganda, okay ka na. Every day is a learning process. And definitely, you cannot do it alone. That's the two things most important na natutunan ko. You cannot lead alone. And secondly, no such thing as, miski sa showbiz, porke nanalo ka ng maraming best actress, parang ikaw na hindi magaling ka lang dun sa huli mo na pelikula. Pero pagdating na iba, meron pang mas magaling sa'yo. You get me? So you're only good as your last film. Ganon din dito. Good ka sa last proyekto mo. Pero tignan mo yung mga darating pa. So which means you should be open. Learning. Kung mo sabihin, alam ko na lahat yan. No such thing. Because everyday iba yung problema dumadating. Pag pumutok lang ang takal, di problema na naman yan. Pag naman pangitulot ng Panginoon. Pag nagkaroon ng fish kill, ibang problema na naman yan. Kanina, yung perfect example, nagkaroon yung unang upo ko pa lang, 2 weeks, di ba nakalat na yung mga patay sa Taal? Nawala ng trabaho yung mga mangingisda namin. At wala kasing gustong bumili ng isda. Pati nga ako, kumain na ng isda. Ang tawilis. Para ipakita lang, hindi mo naapektuhan yung isda namin dito. You get me? In the first place, yung tawilis, hindi naman kumakain ng laman ng tao. Ang kinakain yan, halaman. Speaking of Taal, kasi napapadalas yung mga kahit sa ibang party ng yung pagtutuntun na program. Yes, so far, Terbang program ang Batangas para. Every day we are monitoring, but according to PHIVOX, yan naman na nasa alert level 1 pa rin kami. It's a natural, minsan naglalabas ng init. Pero so far, PHIVOX naman ang report sa amin every day, wala naman alarming so far. Kasi nasa alert level 1 pa rin kami. Yun. At if na-mention mo na parang movies lang yun, parang you're only as good as your last project. Yes. So namimiss ka na namin sa... I miss you, darling! When will you, do a movie? What will convince you to do a movie again? Your story, I have a your very past? good story. And supposedly, I was about, supposedly, gagawin ko na sana, no? Because of important circumstances, I have to choose Di ba? Since first year ko, bitin lahat yung programa ko. Paano ko naman iiwan ito? Although yung puso ko rin ay nasa showbiz, nangihinayang ako. Pero hindi ko makakalimutan ng showbiz. I really don't know when, pero given a chance, talagang gusto ko gumawa. Ang ganda pa naman ng script. Believe me. Ang ganda-ganda. Ikaw concept mo yung story. Hindi. Si Ricky Lee. Ay, hindi. Si Ricky Lee. Pero yun na yun muna. I cannot divulge on it till it's... Pero nangihinayang ako doon. Ambit kasama ko. Nangihinayang ako doon, Ambit. Pero alam ko, nakatabi lang naman yata. Di ba? Reserve na yun sa'yo. Nakatabi lang naman yata. Tsaka kasi... Willing to wait. Yung mga movies na ganyan naman, yung pinanghihinayangan ko, yung mga movies na bagay sa edad ko. You get me? Manangihinayang ako kasi pwede sa akin. Ganon. Sa akin, ganda no? Biglang ganon And do rather you talk politics at home? Or maybe... As much as possible, minsan pag meron lang mga meticuloso important issues. Pero pag hindi, lalo na pag kumakain kami dinner, wala. We talk about family, tawanan. And when you're abroad. Yes, at saka abroad. We enjoy life. At saka tama rin si Ralph di ba? Yung sabi nga ni Ralph, let's enjoy work, but let's have time for the family too. Kasi hindi na rin tayo bumabata. Alangan naman magbabiyahe ka, naka-wheelchair ka na. You get me? So, yung nagtatrabaho tayo, pero find time for leisure. And kailangan mo ng family. That's why yung huli namin sa Japan, my siblings were there, Lucky, my Apo was there, Ryan was there. It's really family. O di na ka na uli, recharge ka na uli. So pagbalik ko ng trabaho, na naman, inspired ka na naman, di ba? Pero pag kailangan ng break, kailangan break naman. Yun lang, may sakit lang ako kuminsan na
May sakit lang ako kung minsan ako, di ba kinakausap tayo ng katawan natin, hoy, pagod ka na. Minsan hindi ako nakikinig Oo, doon. totoo yan. Hindi, di ba? Totoo. Minsan you feel it, di ba? Pagod ka na, tama na muna yan. Hindi mo na nga kaya. May ganun eh. Kung ayaw mong pakinggan. O yun, dilolong na ako.